Alright, so mga ka-otits, mga ka-RO since day one, gawa lang tayo ng simpleng feather guides. Alam kong maraming confused pagdating sa kung paano ba dapat ayusin yung feathers. Um, Marami akong nakitang accounts na yung feathers is hindi nakaayos based sa class na gamit nila. Ang ipapakita ko ngayon is parang both PBE and PBP feathers na para mas simple. Hindi mo na kailangan magpapalit-palit, hindi mo na kailangan mag-switch or whatnot. So yun, simulan natin sa setup. Basic setup na nakikita natin before, lalo na pag tumingin ka sa YouTube mostly is ganito. Day, space, time, sky, and then glory if you're a Dex type class. Valor naman kung ibang class. Para sa akin, ito yung isa sa common feathers na ginagamit ng players. And ang ginawa ko is ganito. So, PBE and at the same time, pwede mo na siyang gamitin pang PvP, especially pag wala ka pang mga cards. Alam niyo naman na iba na yung damage natin pag meron na tayo ng mga Scale Worker, Hydra, and such. Pero para sa mga tulad kong malas at yung RNG is sobrang 0.001% kaya di tayo nakakuha ng mga card. Ito yung setup na napaka-effective para sa akin. Pang PvE, pang PvP, pwede na siya. Especially if solo gamer ka. Pero ngayon naman, maganda yung community and especially kung makakasali kayo ng mga guild na active, mas madali kayong makakapag-dungeon, especially yung ton. Yung isa sa pinaka unang-una, anong una is nakakairita kasi ang hirap maging solo player, hirap sumali. Pero ngayon okay naman na. You just need to um upgrade your sets, yung character mo, palakasin mo kasi hilig nilang manilip ng refines and such. So, pero ito yung pinaka nakakalimutan ng lahat. Maganda nga yung refines mo, yung feathers naman is magulo. So, para sa akin, pwede nyo tong gayahin. Actually, this is a hybrid style na feather kasi kung titignan nyo, meron akong PvP and meron din kasamang PvE. So, yung stats niyan is papakita ko later. If you wanted to take screenshot para makopya nyo yung mga feathers na gamit ko, pwede. So, isa-isay natin. Ganito lang naman yung setup. And, oo nga pala, no, ang pinaka nakakalimutan ng lahat is, kung ano yung lowest tier sa feather, yun yung magiging tier ng feather na gamit mo. Gaya neto, ang lowest tier ko is 6. Kahit may mga 7 na ako, yung kinuha niya is tier 6 pa rin. So, tier 6 lang yung Raven's Hour ko. Dito naman sa depth, tier 2 lang. Kahit may tier 5, tier 3, yung lowest ko pa rin is tier 2. So, yun yung naging tier ng Raven's Hour ko sa Def. And so on, ganun lang. Ganyan lang naman halos lahat ng setup. Same lang dito yan, yung mga makikita nyo sa attack feathers. Ito, glory, day, space, time, light. Wala naman din naman kailangan na naka-order siya ng space, time, date, light. Basta 4-1. 4 yellow, 1 purple. Ganun lang. Tapos, ayan, ganyan lang yung setup. Tapos, ito, ayan. Wala pa akong skill worker, wala pa akong hydra. Napaka-regular pa lang ng gamit ko. Yung umaasa lang ako sa mga cards na, ayan lang, mga ganyan lang. Sobrang alat, as in. Pero, babawi na lang ako sa feathers and other things na pwede nating pagkunan ng stats. And, ayun nga, ito yung pinaka ano ko. So sabi ko nga, yung feathers na pinapakita ko ngayon is pwedeng PBE, pwedeng PvP. Kung titignan nyo, PvP damage bonus ko is nasa 916 na. Ignore PDEF ko is mataas.
Yung PBE ko is 767. So hindi naman ganun na talagang sobrang gap niya. So kahit di na ako magpalit, malakas na yung ano, may damage na akong maayos sa dungeons, bosses and such. If you wanted to do separate preset, pwede naman. Pwede niyong gawin yun. Meron din naman ako nun, pero mas comfortable ako na gamitin yung gantong setup na. Yun. So, if may tanong kayo or what, you can just go ahead and comment at magre-reply naman ako. Yun lang guys. Thank you.